これから始まる大レースひしめき合って稲なくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいな走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けNgayong taon, magiging 2 taong gulang na si Makibao. At ngayong taon din to siya unang nakatungtong sa Ben Horse Farm. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala niya nakakuha ng 3rd place sa nakaraang G1 competition. Ang kabayong number 24 na si Speedball. Pero nung inaakala na ng lahat na natalo na ni Makibao si Speedball, isang malaking itim na kabayo ang lumagpas sa kanya. Hindi namin yun napansin. Hindi na kaya ni Makibao! Nung kabayo yun, siya rin yung kabayo na magpas kanina kay Makibao. Ha? Siya ba yung sinabi mo? Oo, siya na nga. Ang Black Horse number 13 na yan ang secret weapon na tinutukoy ko. Siya ang susunod na kokoronahan bilang pinakamahusay na racehorse sa buong mundo. Siya ang anak ni Lady Hero, si Cascade. Ang laki niya. Kung ganun, anak siya ni Lady Hero? Kung titingnan, parang napakalaki niya talaga. Malaki nga si Cascade at lalo pa siyang lalaki. Dahil sa ngayon, kaka2 taon niya pa lang. 2 taon na siya. Magkaedad lang sila ng Makibao. Pero imposible. Nakita kong meron ng hineting nakasakay sa kanya kanina. Kailangan mga 4 na taon ng isang kabayo bago siya makapagsakay ng isang tao. Oo nga po. Kung nagsimula siya mag-training ng ganyan, ngayong 2 taon pa lang siya, hindi magiging maganda ang paglaki niya. Oo, tama nga sinabi mo. Ganun ang mga normal na kabayo. Oo. Ang kaso nga lang, hindi naman normal na kabayo si Cascade eh. Ang cute niya! Urara, bakit nandito ka? Hindi ba dapat nasa Tokyo ka ngayon? Gusto ko po kasing makita ang kabayo nating si Cascade, kaya naisip po umuwi dito, Papa. Papa! Teka, bakit ganon? Ibang-iba ang itsura niya sa papa niya. Ang cute-cute ng batang ito eh. Makeup! Lalo sa makeup! Hi, Urara ba ang pangalan mo? Ako naman si Mataro. Pwede ba tayo maging Hindi mo ako pwedeng hawakan. Ang dumi-dumi mo, ang daming germs. Kawawa naman ang mag-amang to, magkapareho ng kapalaran. Tandaan nyo, isang lalaki lang sa mundong ito ang pwedeng humawak sa akin at yun ay si Cascade. Oo, tama. Inalay ko na nga kay Cascade ang aking puso't kaluluwa. Huh? Ah! Ang puso't kaluluwa! Sandali, huwag mo sabihin na in love ka na sa isang kabayo. Hoy, Ineng, hindi pwede magpakasal ang kabayo at ang tao, no? Okay lang sa akin kahit na hindi kami pwede magpakasal. Pwede ka naman siya maging boyfriend. Ang ganda mo naman. Huwag kang tumingin. Isa lang ang karapat-dapat para sa akin at yun ay si Cascade. Kahit sa simula pa lang, alam na namin agad na merong mahalagang tungkulin si Cascade dito sa mundo. Kung hindi pa mahiwalay sa nanay ibang kabayo na kaedad niya, siya hindi ganon. Kaya niyang alagaan ang sarili niya na mag-isa. Sa simula pa lang, nakita na ni Papa ang kakayahan niya. Si Cascade ang dahilan kung bakit tinayo ni Papa ang farm na to at pinuno ng training facilities. At para matupad yung pangarap ni Papa na maging number 1 sa buong mundo si Cascade, sinimulan niya itong i-train kahit wala pa siyang 2 taong gulang. Wala lang ibang kabayo may kakayahang lumangoy sa malalim na tubig. Si Cascade lang. Bukod doon, siya rin lang ang may kakaibang stamina para magtagal sa pagtakbo sa mga matataas na lugar. Kaya yung pagsakay sa kanya ng tao, napakaliit na bagay lang nun. Pero halatang mahigpit na proseso ang training na ginagawa nyo. Delikado
din para sa kalusugan ng isang batang kabayan na kagaya ni Cascade. Alam mo, miss, kagaya rin namin mag-isip si Cascade. Sandali lang, ano naman ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, alam ni Cascade ang misyon niya. Kahit bata pa siya, alam niya nang pinanganak siya para maging pinakamahusay sa lahat. Kung balak nyo isali sa kompetisyon ng maliit na burikong yan, tawagan nyo muna ako. Pwede ko sabihin sa inyo kung ano mga kategorya ang sasalihan ni Cascade. Kung sa ibang kategorya nyo isasali ang burikong yan, siguro nga pwede siya manalo. Pero kung ilalaban nyo siya kay Cascade, tingin ko malabong mangyari ang inaasahan ninyo. Yabang ito. Napakamalas naman natin. Kung binabalak ng kabayong yan na hakutin ang lahat ng parangal sa bawat karerang meron sa mundo, malabo nga manalo pa sa makibao. Kung tutusin, hindi malabo, imposible! Wala talaga, pangarap na lang ang lahat. Kailangan ko pa naman yung cash prize. Gagamitin ko sana yun para ipa-extend pa ng konti ang buong Green Meadow Farm. Ang saklap naman ang kapalaran ko. Hindi ko inakalang magtatapos na lang ng ganito ang mga pangarap ko. Ang saklap na kapalaran ko! Ba't sumusuko na kayo agad? Hindi pa nga lumalaban si Makibao eh. Papa, pinanganak din si Makibao para manalo at talunin ang ibang mga kabayo. Huwag kayong matakot sa Cascade na yan! Huh? Kayang-kaya rin talunin ni Makibao ang Cascade na... Nako, si Mataro! Ano bang problema mo? Huwag mo nalaiti si Cascade! Ang lakas naman ng loob niyang isipin na kaya siyang talunin ng mukhang aso na yan. Ang yabang nito ah. O bakit pa na daga? May reklamo ka? Meron akong naisip. Ano kaya kung magpa-contest na tayo ngayon? Kung ganun ngayon sila magkakarera? Magandang ideya. Ano ka, Islaw? Pumapayag ka bang ilaban ng buriko mong yan kay Cascade? Ha? Ano sabi mo? Sige, sige. Ang totoo, yan tinampak namin eh. Ay, hindi. Hindi ako pumapayag. Sa nakikita nyo, yung masyado pang maliit ang buriko namin. Hindi pa pwedeng sakyan ng hinete. Sandali nga, tanda. Ano ba tingin mo sa akin? Oo nga, Papa! Pumayag na kayo! Huwag kayong magpatalo sa kanila! Ay, sige, Ben. Alis na kami. Pasensya na. Pasensya na. Ano ka ba, tanda? Pampihira, wala ka man na matiwala kay Makibaho, ha? Siya, tama na. Nagbibiro lang naman ako eh. Kaya hindi nyo na kailangan pa matakot. Kasar! Galit na ako! Sige, Makibaho, halika na. Papa, Bading! Ah! Tignan mo ka, Islaw. Mukhang handang lumaban yung buriko mo. Hindi maaari. Hindi siya pwedeng sumali. Hindi pwede. Asar na matanda. Ano bang kinatatakutan niya? Hindi ako papayag. Ayoko makipagkarera siya sa ganyang kahusay na kabayo. Masyado mapanganib yun. Ganon. Tingnan nyo na lang. Okay, sige. O sige, kapag malakas ang kabayo mga kalaban namin, mas lalo rin kaming lumalakas, ha? Exciting to. Maghaharap sa isang espesyal na laban ang anak ni Lady Hero at ang anak ni Midori. Pareho silang mga anak ng kampiyon kaya sigurado magiging napakagandang laban to. Mag-iingat kayo ha. Huwag niyong mamaliitin ang isa't isa ha. Makibao, umatras ka na ngayon pa lang. Utang na loob, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Hindi biro makipaglaban sa kanyang kahusay na kabayo. Maski ang nanay mo si Midori, hindi binamalita ang kalaban niya. Kahit malakas ang ulan, nagsimula pa rin ang Queen Elizabeth Cup ngayong taon sa isang napakainit na panimula. Ang nangunguna sa karera, ang People's Choice number 4 na si Midori. Sinusundan naman siya ng kanyang maigpit na kalaban na si People's Choice number 2. Dalawang kabayo na lang ang pagitan nila mga kaibigan. Patuloy na nangunguna sa linya ang kampyon na si Midori. Patuloy din naman ang paghabol sa kanya ng kanyang mga katunggali. Ilan di pa na lang ay aabot na si Midori sa third lap. Dikit-dikit na po mga kabayo mga kaibigan. Pagmasdan niyo mabuti. Huwag kayong kukurap, huwag kayong hihinga. Kumapit kayo sa inyong kinauupuan. Nagsisimula na pong umakyat ang mga kabayo sa batas sa bahagi ng racetrack. Si Midori pa rin po ang nangunguna sa linya. Napakalakas po niya. Hindi siya maawat mga kaibigan. Pagmasdan niyo, unti-unti na dumidikit si Midori kay number 7 na kilala sa tawag na Lady Hero. Humahabol na si Lady Hero. Bilang di pa na lang lalagpas sa si Midori sa second lap. Nangunguna pa rin si Midori, pero unti-unti na humahabol si Lady Hero. Si Lady Hero na po ang nangunguna. Si Lady Hero na po ang nangunguna. Focus na focus ang ineti ni Lady Hero na hindi man lang gumagalaw. Sino kaya magwawagi sa laban? Napapagod na ako. Hindi ko na siya kayang habulin. Malapit na sila. Malapit na po. Konti na lang. Konti na lang. Ayun! Si Lady Hero ang pinakaunang napapagod.
Sa kabila ng pangit na kondisyon ng panahon at ng racetrack, nagawa pa rin manalo ni Lady Hero, samantalang ang People's Choice number 4 na si Midori ay natalo naman sa mga huling sandali ng laban. Masasabi kong hindi naging magandang epekto kay Midori ng pagkatalo niya sa labang yon. Hindi kasi inaasahan ng lahat na matatalo siya ng ganun-ganun lang. Nakilala kasi siya ng lahat bilang kabayo na matagal na nangunguna sa mundo ng pangangarera. Kaya naging napakalaking dagok sa kanya at sa mga tagahanga niya ang pagkatalo niyang iyon. Sa kahit na anong klaseng ng laban, merong panalo at may talo. Pero kung nagkataong ikaw ang talo, malas ka! Hindi tayo dapat umasa na sa lahat ng panahon mananalo tayo sa laban. Dahil anumang oras, maaari mo nasapin ang pait ng pagkatalo. Malaki ang kaibahan ng pagiging duwag at ng pagiging maingat. Kaya tumututol ako. Ayoko sa mura niyang edad. Patulad na siya sa nanay niyang nawalan ng tiwala sa sarili. Nung makita ko siyang tumatakbo, alam ko may potensyal siya kaya gusto ko pa siyang sanayin. Kaya huwag ka na munang lumaban ngayon! Kapag sa tingin ko dumating na ang tamang panahon para isali ko si Makibao sa kahit na anong karera, hindi ako mag-aatubiling isali siya. Pero hindi pa ngayon ang panahong yon. Kaya naman, Ben, nakikiusap ako. Huwag mo nang pilitin ang alaga ko na makipagkarera sa kabayo mo. Oh, sige na. Ibig sabihin, naiintindihan mong nararamdaman ko? Hindi, hubo na kasi ako. Ano ka ba? Pwede bang huwag mong hilahin ang damit ko? Sorry, pasensya na. Gusto kitang pagbigyan pero mukhang hindi sila magpapapigil. Sila may gustong lumaban. Pero hindi pwede. Tama si Papa. Ang mabuti pa, pabayaan na lang natin sila para magkaalaman na. Okay ba, nakabahan ka ba? Hindi naman, bossing. Alam kong sanay na sanay sa pagtakbo ang mga binti ni Cascade dahil sa training niya. Pero nangako ko kay Mama na magiging mahusay akong kabayong pangarera, kaya hindi ako dapat matakot. At para matupad ko ang pangarap kong yon, kahit sino pa ang makalaban ko, hindi ako dapat umatras at magpadala sa takot. Nakahinga ako na maluwag sa sinabi mong yan. Nakakasabik naman. Kung ganun pala gusto maghiganti ng burikong yan para sa kanyang ina, nakakaiyak. Hindi ganun ang iniisip niya. Umatras ka na, Makibao! Hindi pwede! Nakahanda na ang hinete na sasakay kay Cascade. Kanzo! Sakay mo na si Cascade! Teka siya Si Kanzo! Si Kanzo ang hinete ni Cascade! Masyado mabilis tumakbo si Cascade kaya hindi ko napansin kung sinong hinete niya. Pero bakit si Kanzo? Teka, hindi naman kaya... Sa tingin ko, bahagi pa rin to ng pagsasanay ni Cascade. Sinadya siguro ni Kanzo na mag-absent sa Tokyo Race para lang sa pagsasanay na to. Gusto talaga ni Ben na maging mahusay si Cascade. Sandali, naalala ko yung naging laban nun ni Lady Hero at ni Midori sa makasaysayang Queen Elizabeth Cup. At kung hindi ako nagkakamali, si Kanzo rin na naging hinete nun ni Lady Hero. Gusto kasi talaga ni Mr. Ben na ang kabayo niyang si Cascade at sumunod sa naging yapak ng kanyang inang si Lady Hero. Tama ka nga, Francesca. Si Kanzo nga rin na naging hinete ni Lady Hero ng mga panahong yon. Kaya nakakatuwa talaga ang labang ito eh. Pakiramdam ko para mahuulit yata kasaysayan. Makinig ka, Makibao, Kung gusto mong manalo, hindi ka pwedeng tumakbo gaya ng ginawa mo kanina. Sumugod ka agad. Akong bahala sa'yo. Okay, handa na ako, bossing. Sige, handa na rin kami. Sugod! Makibao! Ayos, Makibao. Tama lang yung ginagawa mo. Mas maganda naging pagsugod mo ngayon kaysa sa ginawa mo kanina. Kailangan makalayo na tayo kay Cascade para hindi na sila makahabol. Ano? Ha? Ha? Nakatayo pa rin siya? Masyado sa delay reaction. Makibao, sulitin na natin to. Sumugod ka ba? Sumugod ka ba? Hindi yan delayed reaction. Sinasadya niya. Oo, tama ka. Dahil kung hindi namin nahayaan na mauna ang burikong yon, matatapos agad ang takbuhan. Hindi sulit ang practice si Cascade. Sinasabi ko na nga ba eh. Ganun pala, Sugod! Magaling! Ganyan
tingnan niya, Makibao. Sa bilis ng takbo mo ngayon, malabo na makahabol pa sa atin ang Cascade ngayon. Haha. Teka, ang bilis ah. Malapit na siya agad. Ang labang nito ah. Pero hindi bale, hindi pa siya nakakaabot sa second lap. Ang galing! Ang galing niya talaga! Grabe, hindi ka pa di paniwala. Pero hindi bale, papakita ko rin ang kakayahan ni Makibao. Makibao, makinig ka sa akin ha. Alalahanin mo yung araw na hinabol natin yung lobo doon sa gubat. Ha? Ah! Oo, naalala ko! Ay, naku, ano ka ba naman? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko, tumakbo ka ng kasing bilis ang ginawa mo nun. Magaling, ganyan nga. Ganyan kabilis. Kala mo dyan? Oh, teka, hindi. Hindi man lang siya pinagpawisan sa layo ng tinakbo niya at sinasabayan niya pa ang bilis ng takbo namin. Diba? Bakit ganun? Hindi siya nakatingin sa amin. Oo nga, sa harapan siya nakatitig. At malalagpasan niya na kami. Loko tong kabayong to ah. Na magsimula kami, 4 na lang metro agad ang lamang namin. Ngayon, siya na ang lamang. Masyado niya minamalit si Makibao ah. Kasar! Makibao! Huwag ka magpatalo! Aba, iba rin ang kakayahan ng alaga mong aso Kaislaw. Siyang kauna-unahan nakasabay kay Cascade matapos malagpasan. Hindi lang siya sumasabay! Lalagpasan niya yun! Gagawin yun ni Makibao dahil nangako siya sa mama niyang si Midori na magiging mahusay siyang karirista balang araw. Kahit gaano kagaling ang kabayo niyo, hindi mahihigitan ang determinasyon na ibinunga ng pagkakawalay niya sa nanay niya. Sandali nga lang muna. Ano bang ibig mong sabihin? Na kaya nagsisikap ang alaga niya dahil nahiwalay siya sa magulang niya? Kung ako sa'yo, tatahimik na lang ako. Kung iniisip mo na matatalo niya si Cascade ng dahil lang doon, nagkakamali ka. Anong ibig mo sabihin? Kasi, simula pa lang nung pinanganak si Cascade, meron na siyang dalang malaking responsibilidad. Anong sinabi mo? Papatayin siya! Yan ang pangalan ni anak ni Lady Hero! Bakit mo gagawin yun? Pag hindi ko ginawa yun, baka pati si Lady Hero mapahamak. Bakit kailangan ito mangyari? Gusto ko manganak siya ng marami dahil pagsapit niya ng 4 na taon, patitigilin ko na siya sa pangangarera. Gusto ko marami siyang anak na magmamana sa kakayahan niya. Kaya ba't ganito? Kung gano'n ang gusto nyo, iisa lang ang paraang pwede nating gawin. Kung yun na lang ang paraan para mailigtas si Lady Hero, sige. Sige, gawin mo na. Wag! Kapag ginawa niya yun, mamamatay ang anak niya! Wala tayong magagawa. Mas importante si Lady Hero kaysa sa anak niya. Ha? Bakit mo kinagat ang veterinaryo? Sinusubukan niyang iligtas ang buhay mo! Lady Hero. Gusto niyang mabuhay ang anak niya. Payag siya sakripisyo ang sarili niyang buhay. Kaya pagbigyan niya na siya. Sige na po, Papa! O siya, sige. Kung yan ang gusto mo, Lady Hero, ikaw ang bahala. Gagawin namin to para sa'yo. Maging matatag ka, Lady Hero. Pero Mr. Ben, naipit ang leeg ng buriko. Siguradong hindi na siya nakakahinga. Baka patay din sa paglabas niya. Tumigil ka! Pagkapanganak sa kanya, wala na siyang pamilya. Yun ang dahilan kaya wala ang aso niya kumpara kay Cascade. Mas matindi ang hirap na pinagdaanan ni Cascade kaysa sa kanya. Gaano pa ba kabilis makakatakbo ang kabayong yan? Ang mabuti pa, todo na natin to. Okay. Huling sugod na to, Makibao. Anong kalokohan yun? Bakit mas lalo bumilis ang takbo niya?
Nakakainis na talaga siya. Kung ganun pala, kailangan pa natin siya malayo ng mahigit 1 metro. Makibao! Ah! Makibao? Parang nagdidilim na ang paningin ko, bossing. Hindi ko na yata kaya. Wala na akong lakas. Hindi ko na kaya tumakbo pa. 馬並みなのねあなたとっても馬並みなのね私は鳥太いというのなら見せてやろうか肝玉硬い硬いと言われてる親父移りの石頭汚れちまった地球の上じゃ血も名誉もないけれど上辺だらけの世の中だから本当の俺を見せてやるきっとお前はこう言うだろう馬並みなのね